Ay, ito si Risa, wala kang aasahan dyan. Di ba ga? Marami ang nagsasabi na di umano itong si Risa ay supporter ng mga makakaliwang grupo. Mario Josep naman, hindi ko kinakatigan si Senator Pia Cayetano. Pero, di ba ga? Isang bagay ang nakikinikinita ko, ha? Nang unti-unting pagkaubos, inuubos nila ang lahat ng mga kakampi ng mga Duterte. And then, susunod na ang plano na sinasabi nitong si Ma'am Amy. Konas! Konas ho! Diba? Yan na. At mananatili na sila sa pwesto hanggat gusto nila. And the Filipinos, again, will be shouting and fighting. And this fight, sasabihin na naman, lalabas na naman yung mga katagang, the Filipino is worth dying for. Yung mga nagsabi niyan, yun, kakampi na ngayon ng mga nakaupo. Nakakahiya, hindi ba guys? Yung never again, never against. Nilunok ang lahat ng tae na kanilang na ininura. Ibinahagi ni Senador Pia Cayetano ang naka-move on na siya sa pagiging emosyonal o matapos ang kanyang naging emosyonal na pahayag sa plenaryo ng Senado kaugnay ng insidente. Ayon kay Cayetano, natural lamang ang naging reaksyon niya matapos ang tensyon at takot na dulot ng nangyaring insidente sa Senado. Nilinaw rin ng senadora na wala siyang sama ng loob sa kanyang mga kapwa mambabatas at nais na niyang tapusin ang issue upang makapagpatuloy naman sa trabaho. Matatandaan nag-viral ang kanyang emosyonal na talumpati matapos niyang sabihin na walang nangumusta sa kanila. Matapos ang insidente sa Senado na agad pinabulaanan ni Senador Erwin Tulfo matapos kumalat ang ilang litrato ng kanilang conversation sa isang messaging platform. Maganda na sana yung palusot no? Pero yung mga picture na yon kuha nung sila nagmi-meeting at hindi pa nagkakaputukan. Di ba? Mario Josep naman, sa palagay nyo ba habang nagkakaputukan, makakapag-post pa sila? Siya, narinig nyo naman sa balita. Di ba ka? Mario Josep naman kayo. Ang bababaw. Manatili na lang kayong minority. Ang bababaw. Ay, ito si Risa, wala kang aasahan dyan. Di ba ga? Marami ang nagsasabi na di umano itong si Risa ay supporter ng mga makakaliwang grupo. Sanay sa putukan yan. Pagka ganun. Di ba ga? Anong aasahan mo? Hindi magugulat yan. At hindi yan mag-iisip na, may mga wala. Ganun lang yun. Pero hindi, tama naman. Hindi ko kinakatigan si Senator Pia Cayetano. Pero, di ba ga? Kung ikaw, totoong tao at hindi ka isang senador na ibinotong plastic na mga tao, akala nila totoo ka, ay ganun talaga, wala kang pakialam. Pero kung ikaw ay totoong tao na may malasakit sa kasamahan mo at wala kang kinalaman dyan sa mga nangyaring kaguluhan dyan sa Senado, unang-unang tatanungin mong ang unang-unang gagawin mo sa palagi ko kukumustahin mo. Yung una ay yung dati ninyong kasamahan sa majority block. Na ngayon ay nasa kabila na. Pero hindi. Dahil mga plastic, magaling lang sila kapag sila kasama doon sa kailang grupo. Pero pag hindi na, huyu. Hindi ba ga? Sa tingin ko ganun. Kaya lang, ganat ano pa man, kaawa-awa pa rin ang ating mga kababayan. Sapagkat hindi naman yung Senado ang pinag-uusapan din kung tutusin Ang tinitingnan dito ay yung ano na ba ang inyong ginagawa para sa kapakanan ng ating mga kababayan? Impeachment? Makakatulong ba yan sa mga kababayan natin? Ay ang impeachment na yan ang papatay sa ating mga kababayan. Di ba ga? Bakit? Sapagkat masosolo ninyo ang lahat ng galaw. Isang bagay ang nakikinikinita ko na ang unti-unting pagkaubos, pagkakulong, pagkawala ng mga senador dyan sa Senate mismo. Makukulong sila, di ba ga? I do not know if they will be allowed to vote or not. Pero pagdating sa usapin ng martial law,
O sino ang mga nasa Kongreso? Di kayo mga buhaya. O, susunod ngayon sa buhaya yan. Ay, sino na ngayon ang maiiwan dito sa Senado? O di mas malalaking buhaya? O anong mangyayari? If this administration wanted to declare martial law, pwede nilang gawin yun. Abante Pilipinas! Dahil po pwede nilang pauuhin o kaya'y paluhurin at pahimurin sa kanilang mga palad ang mga nakaupong maiiwan ngayon. Abante Pilipinas! That's what I can see. Hindi ako nagbibintang pero posible yun. Di ba ga? Dahil nung panahon ng matandang Marcos, hiningi niya ang pagsang-ayon ng Senado na magdeklara siya ng martial law. Pero wala na doon yung mga kumukontra. Di ba? Wala na doon yung mga kumukontra. Saan na? Wala na. Oh, it's either kung anong nangyari, hindi ko alam. Dahil hindi pa ako pinapanganak nung time na yon. Dahil nung ideklara yung martial law, September, October, November, 3 buwan na mas maaga bago ako pinanganak. I was born December 1972. Oh, bago pa lang ako ipapanganak. 7 months old pa lang nabuntis yung aking ina. Di ba ka? Tama. Oh. 6 months old. Siyam na buwan. 9 months nga lang pala. No? Hindi naman ho ako overdue. Ha? Hindi naman ako overdue. Medyo overthinker lang kung minsan. Di ba? Wow! Wow! Bakit? O, kala mo nagsisinungaling ako, magkatingin na tayo ng ID, ha? Lisensya. No. Yung sinasabi natin, di ba, anong nangyari nung panahon na yon? Base na rin sa kwento ng matatanda. Lahat ng kalaban ng mga Marcos nangawala. Hindi ko alam kung anong nangyari. Yung iba na pelikula pa nga, di ba ga? Nakulong. Si Ninoy, pinakulong, pero sabi, nagpa-opera sa Amerika. Pero pinayagan siya dahil nagpa-opera sa sakit sa puso. Di ba ga? So, yung mga yan. Hanggang sa ang natira na lang mga kakampi. Kaya na magbutuhan, are you in favor for me to declare martial law? Because of the too much anarchy in the Philippines during that time. Ay, di ba? Kaya naman kaya naman pagsapit nung Setyembre, anong petsa? Today, September 21, 1972. Under the Presidential Proclamation 1081, I declared the entire Philippines under martial law. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas! Di ba? 1972 yun. Yun. Ngayon, inuubos nila ang lahat ng mga kakampi ng mga Duterte. And then, susunod na ang plano na sinasabi nitong si Ma'am Amy. Conas! Conas ho! Abante Pilipinas! Di ba? Yan na. At mananatili na sila sa pwesto hanggat gusto nila. And the Filipinos, again, will be shouting and fighting. And this fight, sasabihin na naman, lalabas na naman yung mga katagang, the Filipino is worth dying for. Yung mga nagsabi niyan, yun, kakampi na ngayon, yung mga nakaupo. Pilipinas! Kaya kumalat yung meme, ano ha? Sabi ng meme, itong mga ito, kinalaban si Ferdinand Marcos, si Duterte, kinalaban ng korupsyon. At kinalaban, etc. Pero nang malaman itong mga ito, na mga kontra Marcos, nang malaman nilang corrupt yung mga Marcos, sumali sa mga Marcos. Nilunok ang lahat ng tae na kanilang ininura. Nakakahiya, hindi ba? Yung never again, never against. Alas 5:43 ng umaga.